And who asked you to go to The Hague? Since 2017, I am an interested party to the case bilang isa sa mga naunang nag-file ng kaso na yan. So since that time until the present, I have been constantly engaging with ICC officials. Mm-mm. So yan po yun. Of course, habang nandun kayo, I'm sure nababalitaan nyo din kung ano-ano yung mga impormasyon na kumakalat po dito sa Pilipinas. The one of which is that, you know, the Vice President is claiming that the President is not in good health. But when you look at other interviews of other family members, the former President seems to be doing fine. Ano pong mga nakalap niyong balita or impormasyon tungkol sa kalagayan ng dating Pangulo? Okay, ang nasabi po sa atin na impormasyon ay yung polisiya nila, yung sitwasyon nila sa detention center sa ICC. So meron silang medical team dun sa loob, tapos merong ambulansya naka-standby sa labas, yung hospital 5 minutes away. Kahit na anong medical emergency, sinisiguradong makakapag-responde sila. At ang sitwasyon nila doon ay hindi ito selda-selda, no? Parang country club lang ito. So may komportable silang kwarto, may banyo sa loob, may common facility sila, may kitchen sila, may recreational areas. So lahat ng pwede nilang gawin para maglibang, meron doon. Tapos meron access si Duterte sa kanyang pamilya 24/7 sa telepono. Tapos wala ding limit ang bisita sa kanilang kay Duterte. Kaya re-reviewin niyo yung mga interview nila tuwing bumibisita sila kay Duterte. Malalaman niyo na okay yung kalagayan, maganda yung usapan. Then suddenly, ngayon may historical na 3 beses na hinimatay o kung ano man. Kaya duda ako sa truthfulness ng sinasabi nila na yan, at palagay ko ito ay dahilan lang nila para ma-delay yung confirmation of charges hearing. At the same time, makakuha sila ng simpatya para doon sa interim release na nilalakad nila. Do you know anything about the interim release, Senator? Okay, sa interim release, ang sinasabi sa atin ay it will be opposed vehemently by the prosecutors and by the families of the victims. Tapos sa ngayon, wala pa rin daw pumapayag na bansa na tatanggap sa kanya. Kaya itong statements again ng mga Duterte and their lawyers, pagdududahan natin. Diba? Na parang pinapaasa nila eh. And just yesterday, nag-post itong si Kitty Duterte na nag-granta raw yung interim release. So, ano ba yan? Talagang they can't help themselves na magsinungaling. So, yun lang po yan. And ito, historically, yung ICC, nakapag-grant lang sila to a handful of accused, no? Ito yung may terminal illness, kung may medical emergency, may medical procedure na hindi kaya nung in-house first aid medical team. Tapos, yung minor offenses lang. Meaning yung obstruction of justice type of cases, hindi yung mga capital cases, capital crimes, as crimes against humanity ni Duterte. So, hindi nangyayari yan before, at I don't think nangyayari yan dito. Senator, you're no stranger to tactics that are used to gain the public sympathy, hindi po ba? Kung alam ng mga Duterte na hindi totoo yung sinasabi nila, bakit ho kaya nila sinasabi pa rin ito sa kanilang mga followers?
Ano sa tingin nyo ang pakay nila? Alam niyo po kasi itong Duterte family, sanay ito mambudol eh. Yun yung kanilang go-to tactic politically, magsinungaling, manloko. Kaya ako naman, ito yung ginagawa ko, binabasag ko yung pambubudol na yun. Di ba? And ito lang eh, sana I was hoping more dun sa mga nag-i-interview sa kanya dun sa Dahig na pag sinabi niyang, ito 3 beses na hinimatay si ano, dapat tinatanong, kailan nangyari? Kakalabas niyo lang nung before September 21, I think September 19, nagpa-interview, wala naman sila sinasabing insidenteng gano'n. Ano yun, sumusulpot lang? Tapos sana tanongin nila, di ba merong access sa inyo, nakikipag-uusap sa kanya, araw-araw almost. Si Duterte, 24/7 eh. Ang access nila. Bakit walang lumalabas? Suddenly ngayon, ang haba na parang ilang insidente na nangyari. Tapos, never siya na dala sa ospital. So, sabi ko nga, I am not ruling out the possibility na totoo yan nangyari yan. But based on the evidence at yung mga sinabi nila before, malabo na nangyari yan. Senator, Congressman Pulong Duterte came out with a post, no? At ito naman ay sinagot ninyo. At sinabi ninyo, more to come. Anong ibig sabihin nyo dito sa more to come nung sinagot yung sinagot ninyo yung post po ni Congressman Pulong? Okay, kasi ang context nun, parang sinasabi niya yung mga fugitive from justice like na Matubato, Las Cañas, tapos ngayon Garma, yun yung mga testigong tinatago ko. So, sinasabi niya, ito na, dahil madadagdagan pa. Kaya nga, sinasabi ko, talagang, yung mga conspirators na, or for that matter, mga direct participants sa krimen na yun talaga yung mga the best witnesses dito. Sila yung mga insiders di ba? So, kaya more to come. Sabihin, meron pa mga tinatrabaho tayong mga testigong para makadagdag para masigurado na makonvict yung tatay niya. Hindi nyo rin po kinukubli yung tunay ninyong damdamin. Pagdating naman po kay Baguio City Mayor Ben